O, ako na muna. Dean, co-moderator Okay, okay. Ito showdown, no? Huling tanong ko lang to, tapos magtitindig ako. Showdown to, no? Para sa 37 viewers. Pag nasagot ni Cute, honest na ako, alipin pa niya ako sa bahay niya, no? Tagahugas pa ako ng plato niya, tsaka kapag tinatamad siya, yung niya, ako na maghuhugas. Ito na, Cute. Ito tanong ko sa'yo. Sabi mo kaganina, Kristo Jesus, yung Kristo katawan, yung loob, Ama at Espiritu Santo, using unang Timoteo 1:17. Ang tanong ko yung nakasulat sa talata. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita. Ayan. Basahin mo ngayon sa akin o kung ang katuparan niyan, Kristo Jesus. Basahin mo sa akin yung Kristong laman hindi namatay at hindi nakita ng mata ng tao. Sige, bigyan mo ako ng talata. Yung namatay, yung explain kanyang ka. pagkatao, hindi yung kanyang Talata, pagka-Diyos. Di, talata bigyan mo sa akin. Yun na nga. Mr. Moderator, Kailangan tinatanong pa ko bang bigyan ng talata? Di, Yung namatay, yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang objection, pagka-Diyos. Mr. Moderator, Okay. objection ako, Mr. Moderator. Sagutin na lang yung tanong. Sagutin, Yung talata ang namatay, yung hinahanap ko. kanyang pagkatao, hindi yung pagka-Diyos. Talata ang Tanong ng hinahanap, bata hindi yung naman yan eh. Talata ang Tanong ng hinahanap. bata ba yan? Kasi sa unang Timoteo No, 1:17 si Kristo sabi mo. Tanong Oo ng nga bata ba yan, Elipin? Yung namatay, yung kanyang Hindi, pagkatao, sagutin mo lang. hindi yung Kaya kanyang nga. pagka-Diyos. Sagutin mo lang. Sabihin mo lang Tanong kung wala. Wala ba sa talata o meron? Talata. Mr. Tanong Moderator, ba ng si bata Paki, yan? nga si Cute. Wait lang. Si Cute Nasa muna, si talata, Cute. Ay, alam mo ba, si meron ka bang Moderator, si manong Moderator. talata o wala? Kailangan pa ba ng talata yan? Natural, Tanong ng bata biblical yan ano kayo eh. eh. Tanong ng Hindi- bata yan eh. Yung namatay, yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Ganito, Mr. Kailangan Moderator. ng tanong yan. Mr. Moderator, kung wala Okay, siyang okay. maibibigay na talata, pwede mong i-decline na pass ang sagot niya kung wala siyang maibibigay. Pero i-confirm mo sa Anong kanya, tanong kaibigang yan? moderator. Namatay Okay. doon yung Mga kanyang faith. pagkatao, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Ano Mr. Ano yung Moderator, talata? Magbigay ka ng Okay. talata. For Oh, the ito naman. sake of justice. Yang 1 Timoteo 1:17, pag napatunayan kung si Kristo yan, magiging oneness ka na. Mr. Moderator, may talata na ba siyang sinabi? Na, ikaw naman tatanungin ko. Diyan sa 1 Wala kang Timoteo karapatan 1:17, magtanong, brother. Wala kang karapatan magtanong. Ang karapatan mo sumagot sa tanong. Kung Pagkatapos nasa mo, talata ba, ikaw. wala. Pagkatapos mo, sige pwede. Oo, kasi ang kailangan mo lang gawin is sumagot sa tanong eh. Sa tanong ni Brother Ilipin. Nasa talata ba, wala? Wala masagot? Sige, pwede na, pwede, Mag-on pwede. mic ka na, Cute. Mag-on ka na. So kapag wala siyang binigay na talata, i-decline mo kung i-declare mo moderator. Pass yan kapag walang naibigay. O wala siyang masama ng talata. Panibagong tanong, brother. Di, okay na ako doon. Okay Magtitindig ka na na lang doon. ako for 3 Okay, okay. Kailangan minutes. pa ba ng talata Para yun? makausap, para Namatay makausap na doon lang yung tayo. kanyang pagkatao, hindi yung Tahimik ka kanyang na, Cute. pagka-Diyos. Mr. Moderator, with your kind Ano ng indulgence and bata naman permission, yun patahimikin Ano niyo na po lang si Cute, tayo? magtitindig na lang ako. Bro Ilipin, mag-ano na lang tayo. Maglatag na lang tayo bago tayo maglatag na umalis, lang ano? Oo. Oh. Pati ako pag Lalatag ano, na lang ako. pag... Opo. sige, isa-isa na lang tayo. Lahat tayo maglalatag na lang. 3 minutes lang hingin ko. Cute, tahimik ka. Umpisahan na natin. Magbibigay tayo ng istansa para patunayan sa atin na ang Ama, Anak, Espiritu Santo magkakaiba. Pero parehas na Diyos. Elipin. Sila naman. Cute, tahimik ka lang, cute. Diyan sa 1 Maglalatag na nga lang Timoteo kami. Sige, 1:17. ito na nga maglalatag na tayo. Hindi. Ngayon, Maglalatag, tapos sa na. cute, Tinatanong Hindi, ka rin. may Hindi ka lalatag sumasagot. ako. sa latag mo, Cute, sige, tahimik ka muna, ilatag mo yan. Hindi si Elipin. Oo, mamaya mag-rebut ka rin. Magsalita ka mamaya. Elipin, yung iisang Diyos dyan na walang kamatayan. Cute. Pag napatunayan ko si Kristo yan, magiging Mamaya oneness ka na. Comment. Namatay mamaya nga na. kamo. Yung isang Diyos dito kamo, namatay. Yung Oo. iisang Hindi Diyos ba? na yan, Kaya nga, yung isang Diyos si napatunayan Kristo, ko yan si Kristo namatay. yan. Pag Dito napatunayan walang ko si Kristo kamatayan. yan, Mamaya ang patunayan mga mamaya sa time Oo mo. nga. Magtindig ka pag mamaya. napatunayan Tahimik ko ka na, yung isang Diyos magtitindig na na yan ako. na walang kamatayan, pag napatunayan ko si Kristo Oo, na patunayan yan, mo. magwawanes ka na. Oo, patunayan mamaya sa tindig mo. Ay, sama mo na Okay? ako, sama mo na ako. Tahimik ka na muna. Tahimik ka Sama na mo ha. na ako. Oh, papakita ko yung talata, no? Hindi, mamaya na. Maglalatag ako.
Hindi, Tahimik yan ka tayo na. sa 1 Timoteo Hindi, sige, 1:17. sama. Paano ba to? Yan, sa 1 Timoteo 1:17. Oh, sige, Yung ikaw na i- nga lang maglatag, mamaya na kami. Sige, Yung ikaw na i- muna. yung Oh, iisang 3 Magbigay minutes niya na. brother para hindi na tayo Sige, masyadong sige, Q, 3 minutes, Q, 3 minutes. Go, go. Doon Ikaw sa na. 1 Timoteo 1:17, luwalhatiin ng iisang Diyos. Purihin ang iisang Diyos na walang kamatayan. Pag napatunayan ko si Kristo yan, magiging oneness ka na. Yung iisang Diyos na yan na walang kamatayan. Kanina pa nga sinasabi. Sige bro, latag mo na Che, kaibigan. lagay mo, Che. 1 Timoteo 6:14-16. 1905. Yan na si Merowin na. Ayan na, pag napatunayan ko si Kristo yan na, yung iisang Diyos na yan na. Yan, basa na cute. Basahin mo, Che. 1 Timoteo 6:14-16. 1905. Sundin mo. Merowin na bro, kasi medyo malabo. Oh. Sundin mong mabuti nang may Sige, sige. katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at natili sa liwanag na di man na matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. Oh. Ano? At Gawin, ayos walang mo. taong dali. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Oh, sino daw yung ano na yun, walang kamatayan na Diyos? Yung darating na si Jesucristo. Ano, oneness ka na, pahiya ka na. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Ano, Elipin, narinig mo yon? Yung wala daw kamatayan na hindi nakikitang Diyos. Yung darating na si Jesus. Ano ngayon, oneness ka na ngayon? Na siya yung iisang Diyos. Na walang kamatayan. Yung namatay doon, yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Panginoon ng mga Panginoon. Tahimik na. Siya lamang ang walang hanggang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihan ang kapangyarihang walang hanggan. Amen. Oh, dinig ba ako? Ito ba hindi nakita ng nakalagay dito, hindi nakita ng sino mang tao? Tama ba? Kasi Tama nga, ba, Kiot? oo, kasi nga, yung kanyang pagka-Diyos na walang hanggan, espiritu yon. Si Kristo ba nakita ng mga tao? Yung kanyang pagkatao. Oh. Oh. Ang liwanag ng talata. Tapos ka Ano, na, Elipin? maglalatag Oneness ka naman na. ako. Tapos na dyan. Maglalatag Ano, naman ako, Elipin? tapos ka na. Oneness ka na. Hindi. Wala ka na patunayan eh. Di mo nabasa? Oh, tahimik ka. Maglalatag naman ako. Sige, latag tayo, latag. Ayaw Wala ko ka naman na. eh. 3 in 1 copy. Oh, 3 minutes ha. Huwag mo ako interrupt cute ha. Tahimik ka lang dyan. Kasi kaganina pinagsalita ka. Okay, simulan na po natin ano. So, again, makita nyo sa tanungan,
walang naipakita na katunayang dalawa ang pagka-Diyos sa loob. Kasi ang sinusundan ko si Cute eh. Inihalin tulad niya sa dual SIM. At alam natin yung dual SIM nasa loob ng cellphone, sa internal. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, kung tama ang explanation at example niya, masasagot niya. The mere fact na wala siyang ibinigay na talata and then idinideny niya, no, yung kanyang example, sinusundan ko lang siya eh. Ibig sabihin, yung kanyang stand, merong mali kasi hindi niya kayang tindigan sa harap na ito. I-deny niya, wala raw dalawang pagka-Diyos, bakit ginamit mo yung dual SIM sa loob ng cellphone? Di aminin mong mali yung example mo. Di ba? Pagkatapos, sinabi mo kaganina, yung Kristo Jesus, yun yung unang Timoteo 1:17. Wherein, sabi ni Ryan, ang Kristo laman, yung loob, pagka-Diyos at yung Espiritu Santo, nasa loob din. Saan yung mababasa, no? Na nasa loob ni Kristo ang Espiritu Santo? Saan yung mababasa? Walang ganun talata eh, no? Si Kristo Jesus kapag nagpapagaling, kasama niya yung Espiritu Santo pero wala sa loob niya. No? Ang nasa loob ni Kristo, yung pagka-Diyos, yung being ng anak ng Diyos. Colosas 2:9. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yun yung binabanggit sa Juan 1:14. At nagkatawang tao ang berbo tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng kalwalhatian ng Ama. Di nag-reflect doon sa katawang tao, yung anak ng Diyos na nasa loob. Alin? Ano yung nasa loob? Yung berbo. Juan 1:1, ang berbo Diyos. Yun yung nasa loob. Colosas 2:9. Nasaan ang Espiritu Santo? No? Nung si Kristo nakangaral. Eto, matututo si Cute. No? Si Cute kasi ang alam, dumaldal ng hindi naman kinakausap pa, di pa tinatanong. This is sa stress ng kawikaan ang sumasagot bago makinig, Cute. Kamangmangan kahihiyan sa'yo. Natuto ka ngayon. Nasaan pa ang Espiritu Santo? Sa tiyempong si Kristo nangangaral. Basa. Eto. Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot at gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Di kasama pala ni Kristo, wala sa loob niya. Kasama niya yung Espiritu Santo na gumagawa ng mabuti. Katunayan doon sa Mateo, no? Basa tayo dito sa Kapitulo 12. Meron tayong ganitong mababasa. Ngunit, sabi ni Kristo, ngunit kung sa pamamagitan ng loob ko, walang ganun eh. Sabi ni Kristo, ngunit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Alam nyo ang Espiritu Santo, daliri ng Diyos, 11:21 ng Lucas. No? Bahagi ng Diyos yun eh. Si Kristo naman, bisig ng Diyos. Walang sinabi na yung daliri nasa loob ng bisig. Di ba? Tingnan mo itong sinasabi ni Cute, Baril ako Basta paulit-ulit sinasabi sa'yo. tahimik ka lang, Cute. Cute, tahimik ka lang. Tahimik ka, Cute. Oras ko to. Kanina ko pa Tahimik ka, sinasabi sa'yo. Ibababa kita Iba pagka ang kanyang ganyan. pagkatao. Ibababa kita pagka ganyan. Nakatiis eh kapag Yun. nasasako. Di lang, Tahimik ka, Cute. pagsalitain niyo ako. Oras ko to eh. Kaganina, tahimik ka lang. Oras ko to eh. Oras ko to, kaganina oras mo. Wala Ilang minutes ka nag-i-interrupt ba sa'yo. magsasalita, brother? Elipin. Ano po, 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sige, tuloy mo lang. 1.5 pa lang ako. Okay. Cute, ha? Again, ang Espiritu Santo, daliri ng Diyos. Wala kang mababasa. And even scientifically, ang daliri nasa loob ng bisig. No? Ang daliri nasa external, nasa labas. Paanong sasabihin nyo? Yung loob ni Kristo, yun ang Diyos Ama. At yun din ang Espiritu Santo. 17:1-3, nakatingala nga si Kristo eh. Bakit hindi nakatingin sa dibdib niya? Nandun pala yung Ama. Edi sako ka, Cute. Diba? Huwag kang magsasalita ng walang batayan pag ang kaharap mo MCGI. Punta ngayon tayo sa ibang punto. Ngayon, dito sa 1:17, no? Tignan nyo, sa haring walang hanggan, basahin natin yung unang Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Kaganina verbati mo, si Kristo Jesus. Ano ba yung namatay kay Kristo? Di ba nang ipako siya sa krus, namatay yung kanyang laman? Pinabanggit dito, walang kamatayan. Di nakikita, si Kristo nakita yung kanyang katawang laman eh. At wag niyong sasabihin kapag sinabing Kristo,
Kristo lagi ayon sa laman. Totoong may Kristo ayon sa laman, yung nakita ng mga apostol, 5:16, di ba? Yung nakita nila, yung Kristo, yung ipinangaral nila, yung laman, bahagi yun sa Ebanghelyo. Pero merong espiritu na ang tawag din Kristo. Nagturo na nga sa mga propeta, 1 Pedro 1:10 hanggang 12. O, edi, mali na agad ang ang claim nyo na para pala sa inyo pag sinabing Kristo, laman lang. O, paano yung detalyeng Kristo na pumarito, 11:24 ng Juan, pumarito, yung Kristo na espiritu. Yung espiritu na yun nagturo sa mga propeta, espiritu yun eh. O, iba yung Kristo ayon sa laman. Iba yun, na nanggaling sa binhi ng Hudyo. Diba? Iba yun eh. Bakit pinag-iisa nyo? Bunga yan ng kawalang kaalaman sa konteksto ng buong Biblia. Di bali ang 1 Timoteo 1:17 mo. Ngayon, puntahan natin, mali yung pakahulugan mo sa 1:17 para sabihin mo si Kristo Jesus sa kabuuan. Punta ngayon tayo sa 1 Timoteo 6:17. Pinakahuluganan niya to na ito si Kristo. Tignan nyo yung 1 Timoteo 6, yung 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis at kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Tama yun, si Kristo yung magpapakita. Tama yun eh. Pero yung kasunod, sa 15 at sa 16, hindi na si Kristo yan. No? Eto, si Kristo ganito, 15:24 hanggang 28, sa loob ng 1,000 years, lilipulin niya lahat ng kaharian, lahat ng kapamahalaan. Pagdating sa 15:28, kapag napasuko na sa kanya lahat ng bagay, ang anak din susuko sa ama upang ang ama maging sa lahat sa lahat. Doon sa tiyempong ite-turn over na niya ang kaharian ng Diyos para ang ama maging lahat sa lahat, may sasabihin si Kristo. Ano sasabihin niya? Eto, basa. Nasa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya. Ipapahayag ni Kristo, i-introduce na niya ang ama. Hindi siya yon. Ang i-introduce niya yung ama na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Bakit? Si Kristo nakaranas ng kamatayan, napako sa krus eh. Na siya lamang ang walang kamatayan. Bakit? Yung ama din is no paralagy, nasa langit yun eh. Hindi naman nagkatawang tao yun eh. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino man o makikita man. So makanya nawa ang paghahari, wala hanggan siya nawa. Di ang ama yan, iba. Yung hari ng mga hari na si Kristo sa 19 ng Apokalipsis, sabi sa 1 Pedro 1:19, ako'y namatay. Ang binabanggit dito, nakaranas walang kamatayan sa 1 Korinto. Si Kristo sabi niya, ako'y namatay. Di magkaiba. Kaya ikaw ang mag-MCGI, cute, no? At wag mo nang tatawagin yung pangalan mong cute, hindi bagay sa'yo. Monster na lang itawag mo sa'yo. Sige, salamat. Ako naman. Sandali lang, bigyan kita hatay. Napakaliwanag doon sa 1 Timoteo 1:17 na si Kristo yon. Dahil siya yung darating na Diyos na walang kamatayan. Yung namatay doon, yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Kaya nga yung Diyos nung pasimula, hindi siya dual nature. Pero nung nagkatawang taong kanyang salita, naging dual nature na siya. Iba ang kanyang pagkatao bilang anak sa kanyang pagka-Diyos na walang hanggang ama, hanggang dun sa langit. Kaya nga nung aakyat siya, aakyat ako sa inyong ama at inyong Diyos. Kasi nga iba yung kanyang pagkatao bilang anak sa kanyang pagka-Diyos na walang hanggang ama. Hanggang dun sa langit, dual nature pa rin siya doon. Susuko siya doon sa kanyang pagka-Diyos na iba sa kanyang pagkatao bilang anak. Pero siya lang mag-isang nakaupo doon, isang trono lang yon. Hindi maraming trono na Diyos, hindi 3 trono na Diyos. Isang trono lang nandun, ang nakaupo doon, isa lang din, si Jesus. Ganon yung tamang aral dyan. Napakaliwanag doon sa 1 Timoteo 6:14-16. Yung Diyos na walang kamatayan, walang hanggan, si Jesus yung tinutukoy. Pagdating ni Jesus, siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Si Kristo din yon, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya siya yung tinutukoy doon, yung darating na si Jesus na walang kamatayan. Dahil lang namatay lang doon yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang pagka-Diyos na walang hanggang banal na espiritu. Ano ba yung espiritu ni Jesus? Roma 8:9.
ang Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos. Kung pag-iibahin mo, si Jesus, dual nature. Sa kanyang pagkatao, hindi siya Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya tao. Hindi mo pwedeng pagaluin yan dahil sa kanyang pagkatao, dahil ang Diyos namamatay. Yung Diyos yung Diyos hindi namamatay. Hindi napapagod yung Diyos. Kaya dun sa kanyang pagkatao, hindi siya dun Diyos. Iba yung kanyang pagka-Diyos na walang hanggang Ama. Kaya nga namatay yung kanyang pagkatao kasi nga sa kanyang pagkatao bilang anak, hindi siya dun Diyos. Iisa lang yung Diyos, yung kanyang pagka-Diyos na tinatawag na Ama. Dahil kung Diyos anak pa siya, tapos sa kanyang pagka-Diyos, siya din yung Ama, lalabas dalawang Diyos na Jesus. Yung Diyos nyo, dalawang Diyos na Jesus. Diyos anak na Jesus. Diyos Ama na Jesus. Bukod pa yung Espiritu niya. Espiritu ng Diyos. Siya din yun. Kasi yung Espiritu niya, Espiritu ng Diyos. Tatlong Jesus na Diyos. Yung Diyos mo. Hindi ganon. Kaya nga sa kanyang pagkatao, iba yun sa kanyang pagka-Diyos na Ama. Sa kanyang pagkatao, hindi siya dun Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya tao. Dahil isa lang yung Diyos. Ang iisang Ama, Malakias 2:10. Isaias 9:6. Ang itatawag sa kanyang pagkatao bilang anak, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ilan ba yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama? Ilan ba ang Diyos Ama? Malakias 2:10. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ilan ba ang Diyos Ama? Malakias 2:10. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ilan ba ang Diyos Ama? Malakias 2:10. Iisang Diyos, ang iisang Ama. Malakias 2:10, ilan ba yung Diyos Ama? Ang iisang Ama ay iisang Diyos, yun ang iisang Ama lamang. Isaias 9:6. Yan ang tamang aral. Nang pasimula, yung Panginoong Diyos, hindi siya dual nature. Pero nung nagkatawan-taong kanyang salita, naging dual nature na siya. Hanggang dun sa langit, dual nature siya. Pero isa lang siyang nakaupo doon. Isang trono lang. Hindi tatlong trono, dalawang trono. Isang trono lang ang doon. Si Jesus lang nakaupo doon. Isang trono lang ang doon. Si Jesus lang nakaupo doon. Isang trono lang ang doon. Si Jesus lang Sige. Ako naman. Ulitin ko lang yung kanina kong pinahayag. Ayan. Alam mo, Brad Elipin, naguguluhan din ako sa aral nila, no? Kasi pinaghahalo-halo nila sa isang karakter, no? Ang ama, ang anak, iisa lang, yun na rin yun. Para sa atin, magkaiba yun. Magbibigay tayo ng isang karakteristik ng isang ama, yung Diyos Ama. Isa sa karakteristik niya. Pinaliwanag ko na to kanina Paliwanag ko ulit ngayon. Sa Isaias 46:9 ang lagay dito, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Na ano? Saan siya walang gaya? Yung Ama. Na sa Diyos, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Dito pala sa talata na to, dinidefine ang isang, ang Ama, ang Diyos Ama. Dinidefine siya na siya yung walang liban sa kanya, walang gaya niya, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Siya lang pala yun yung Ama. Patunayan natin ngayon yan sa kay Kristo. Paano natin mapapatunayan kay Kristo yan? Basahin natin. Sa Mateo 24:3, tinanong siya ng mga alagad dito Sabi, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito
at ng katapusan ng sanglibutan. Dito tinanong siya ng mga alagad kung kailan ang katapusan ng sanlibutan. Ang sinabi niya lang, ang mga senyales. Pero ikokoma natin sa 24:36. Ang sabi ni Kristo, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So, kung ito pala si Kristo, at siya na rin pala yung ama, bakit hindi niya masagot to? At sinasabi pa nila sa akin kanina, parang mali pa ata ako. No? Parang nagsisinungaling pa yung ama nila dito. Ayan sabi sa Tito 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang Diyos Ama pala, di makapagsisinungaling. Ayun. Tapos sasabihin, mali ako kanina. So, malinaw, ang ama at ang anak, magkaiba, no? Ng persona. Ayun. Maraming salamat lang po ang aking Okay, thank you, bro. Si Kuya Carlos next. Tulog na yata si Kuya. Sinabi mo, Sino ba next? Tulog na yata. Si Merwin, baka may Meron, sasabihin. gusto mo ba Ikaw na ilipin? Wala, ayaw. Sige, ako po salitain nyo. Sige, salita ka. Okay. Sige, try mo. Okay. Ang masasabi ko lang ay unang Korinto 8:6 at unang Timoteo 2:5. Alam nyo na yon. Basahin natin. Unang Korinto 8:6. Ngunit sa saganang atin 8:6. Ngunit sa blackface. Mamaya ka na mag-record kasi nag-echo. Okay. Hindi, naka-open naka-open mic. Sapagkat ngunit sa saganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Jesucristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Sunod, unang Timoteo 2:5. Okay. Saan bang unang Timoteo? Unang Timoteo 2:5. Teka, nasaan na ba yan? Ito. Sapagkat may isang Diyos lamang at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Maliwanag. Sunod, 17:3. 17:3. Ito, 17:3 sabi, umpisa natin sa uno. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya na ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay
at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. So, bale yun lang, dahil wala ng time. Okay na bro, thank you bro. Mm. O sino na next magsalita? Kwentuhan na lang, kwentuhan. Sige, ano na kayo? Ako na. Sasabihin bro. O sige, ano ba, Sis Che, sa sign off ka na ba? Ha? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Kwentuhan na lang daw. Oh. Sige. Oo, kwentuhan na lang. Si Carlos sana kaso parang tulog na ako. Tulog si Carlos eh. Baka pwede pa akong humabol. Isaiah 55:11. Sige bro, okay lang. Sige. Sige lang bro, bera lang ang bera. Ito na ang katapusan. Isaiah 55:11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Kaya, pagbalik ng salita sa kanyang bibig, ilan na lang, sino yung nag-iisang Diyos? Malakyas, Malakyas 2:6. Hindi ba Mali. sa Dos Jesus. Dos Gs, hindi ba iisa ang ating Diyos? Hindi ba iisa ang Ama na lumalang sa ating lahat? Yun ang kikilalanin, yun ang magiging iisang Diyos. Kasi bumalik na yung salita sa Diyos eh. O di, wala na si Kristo. Tapos na yung pag-iral niya. Bro, Ilipin. Kumbaga ako ma. Nagsasalita May tanong ako. Sige. Ano yan? Parang Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, pero iisa. Parang ganun. Parang hindi. Sa amin, meron silang magkakaibang being, no? Pareho sila lahat doon sa morphe, doon sa nature ng pagka-Diyos. Pag sinabing nature, hindi siya yung nature na nasa mga nilalang, no? Yung form kasi ang tawag doon, morphe sa Greek eh. So, doon sila pantay. Kasi ang Espiritu Santo bahagi ng Ama. Si Kristo naman galing sa kolpos, no? So, sa form ng pagiging Diyos, pantay lahat sila doon, no? Pero hindi sa lahat, no? Kasi ang Ama mas dakila, tsaka pinakamakapangyarihan sa lahat eh. At sa prinsipyo ng Biblia, ang isinusugo, mas dakila yung nagsugo, 13:16. Kaya, naniniwala kami na merong yung Ama, siya yung overall eh. Siya yung pangulo ni Kristo. And then yung Espiritu Santo naman, mas may authority si Kristo doon. Kaya yung definition ng Trinity ng Katoliko, sa Katoliko kasi walang pagkakaungusan, pantay-pantay lahat eh. So hindi ganoon ang aming paniniwala. Ang aming paniniwala yung sinabi ko. Okay, bro. Kasi, They are one essence. They are one essence kasi, Che. honest kasi ako, wait lang may tatanong. Yung binasa kanina ni Merwin ba? Sa verse Corinthos 6. Ano nga yun? Ng mga Ono hari. 26. Ay, Timoteo. Tama Timoteo. po. 17. Timoteo. Unang Timoteo. Aka na meron. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at ano naman ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babae? Iba to, iba. Yung sabi doon ng hari ng mga hari, 1:17. 1:17. At mayroon ding 6:14 ba yun? Unang Timoteo 6:14. Magkasama yan, talata na yan. Ang tinutukoy dyan ay ang Ama eh. Ama Che. ba?
Ama ba? Basahin mo nga ulit, Oo. Bro Elipin, okay lang, para malinaw. O, tignan mo tignan mo maigi, check. Hari No? ng mga hari. Basahin muna natin yung 1:17. Sabi diyan, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Kasi kapag sinabing walang kamatayan, in all areas yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin si Kristo walang kamatayan kasi pinako sa krus eh. Tama. Ito kasi walang kamatayan, no? In all areas to. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita. Sa Yun ang iisang kanyang Diyos pagka-Diyos. ay Hindi pa kaya sa iisang Diyos ay ang kapurihan at ang kalwalhatian. So, ang Elipin, tinutukoy dyan ay ang Ama no? Ngayon, punta tayo sa unang Timoteo 6, 14, 15, 16. Ang tumutukoy kay Kristo sa 6:14, si huwag mo Kristo nang yung kontrahin yan. Si Kristo yung 6:14. tinutukoy dyan, huwag mo nang kontrahin yan. Kasi ang tahimik ka lang dyan, Clip, di naman ikaw kausap eh. Sabi sa 6:14, Ako ka na eh. natuparin mo ang utos na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Tama yan, si Kristo magpapakita. Di ba? Ayun, Darating si ang Kristo. sakit ng Ilipin, siya sabi rito, siya'y darating sa panahon Tama yun. ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tama. Pinto kayo rito, pinto. Pero ang tanong, Sundin Kailaan mo nyo- po sa pata ng Oo. Sa 14 kasi, ito yung yung hanggang sa pagbabalik ng Ilipis. tama. Ano kasi niyan? Pareho silang walang kamatayan. Teka. Hindi, tahimik ka. Kunin niyo muna, Merwin, kunin niyo tahimik muna ka. yung Hindi naman ikaw context. tinatanong, Merwin ako eh. Tahimik ka lang muna. Ang tanong kasi, Madam Host, sa anong tiyempo darating si Kristo? Kasi doon sa 1,000 taon, hanggang doon kailangan tumupad tayo ng utos eh. Kasi natin alam, di ba, yung muling pagdating. Hindi, ito nga yung detalye kasi tinanong po ninyo ano. Sige. Kasi pagdating ni Kristo unang pagkabuhay na mag-uli. 'Di ba? Lahat ng mga kay Kristo bubuhayin, maghahari sa loob ng 1,000 taon. 25:6 ng Apokalipsis, 'di ba? Hanggang doon sa 1,000 years, tutupad tayo ng utos ni Kristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, 24:14 ng Mateo. Ngayon, sabi rito sa 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo na kasi kapag bumalik si Kristo uli, no? Pagkatapos niyang maghari sa loob ng 1,000 years, nasupil na lahat ng paghahari, no? Lahat ng mga lalaban kay Kristo, kaaway ng Diyos. Lahat 'yon ilalagay sa ilalim ng talampakan ng pae, 15:24 hanggang 27 ng unang Korinto. Pag nagpakita na uli si Kristo, meron siyang ipapahayag kasi iti-turn over na niya yung kaharian sa Diyos eh. Father. Yung paghahari sa loob ng 1,000 taon, no? Si Kristo kasi ang hari doon eh. Hari siya ng mga hari doon eh. Pagkatapos niyang maghari, no? Nakilala na siya, hari siyang ng mga hari. Ipapakilala naman niya yung Ama. Yung ipapakilala na niya yung Ama, iti-turn over na niya yung kaharian. Ito yung sasabihin niya. Ang sabi niya, na sa kanyang kapanahunan ipahahayag siya. Ano yung ipapahayag ni Kristo? Na siya lamang na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang Ama. 'Di ba? Kasi yung hari ng mga hari doon sa Apokalipsis 19, sabi ni Kristo sa Apokalipsis 1:18, ako'y namatay. Itong hari ng mga hari dito sa 1:15 ng unang Timoteo, ano banggit? Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Yan ang Ama. Kasi walang kamatayan yan eh. Ang anak nakaranas ng kamatayan kasi pinako sa krus eh. Di Tama yun, magkaibang Brother detalye yan. Actually rin, isang Philippine. punto, Brad Philippine. Yung sa Philippine. ginamit kasi rin nila So, INC ka? ay mali. Hindi, INC ka, Elipin. Pwede natin. Ayan sila, bro. Kay ano yan, bro, alien sila. Oo nga, INC ka, Elipin. Yung Diyos anak mo pala, na espiritong Diyos na anak, ng Diyos mo na anak, namatay sa inyo. Alin? Ganun ba yun? INC ka?
Ikaw, Ano Yung yung tanong Diyos sa akin? anak mo, yung kanyang pagka-Diyos ng Diyos anak mo namatay. MCG ang kalaban, tatanong ko, agency ka. Saan mo may papakita ka bang record? Sinabi ko namatay pagka-Diyos ng anak. Oh. May papakita ka bang Eh, record ba't na gano'n? pinipilit mo na namatay yung anak? Hindi, ikaw lang naman ang nag-aakusa eh. Ikaw nga, tinatanong kita. Bakit tutol ka ba pinako sa krus yung laman, si Kristo? Oh, Tutol ka ba ron? pinako nga, namatay ba doon yung kanyang Oo, pagka-Diyos Hindi o ka, hindi? hindi ka naman pala tutol Oo eh. nga, namatay ba doon yung kanyang pagka-Diyos Bakit o hindi? meron ka bang may ipapakita kang record? Sinabi ko, namatay ang pagka-Diyos. Ilitaw mo muna yun bago ka mag-akusa. Ilitaw mo Eh, muna. sinabi mo eh. Yung yung ama hindi Ilitaw mo namamatay. nga. Hindi, meron Ilitaw ba? mo Meron nga. ka bang... Ang hirap sa'yo, nagbibintang ka eh. Wala ka namang ebidensya. Sinabi mo nga, Pagka ganyan ka, kaibigan, sinabi mag-aral mo ka nga pa yung ama hindi ng namamatay. pakikipag-usap. Eh, hindi ako may sabi nung binasa ko. Ang ama, walang kamatayan. Oh, yung anak, yung Diyos anak, namatay ba yung kanyang pagka-Diyos? Nakaranas, kapatid, nakaranas yon. Alam mo kung bakit? Oh, mabasa ako. wait lang, ito. Sana. Host, saglit na mabasahan ko lang si Cute. Ito. Kapag nabasa ko ba sinabi ng anak, ako'y namatay. Oh, tatanggapin mo, mali ka. Hindi, yung Diyos anak mo Kita mo na na. espiritu, namatay ba yun kahit o pala, hindi? kahit pala basahin sa'yo, Yung hindi ka kanyang maniniwala. pagka-Diyos, namatay alam ba na o ng mga hindi? viewers yan. Alam na ng mga viewers yan. Dapat meron Oo nga, kang yung patay kanyang na pagka-Diyos, Diyos. namatay ba o Babasahan hindi? na nga kita eh. Bakit Kailangan ayaw mong meron basahan kang kita? proof. So ngayon, yung Kristo mo, yung katawang lupa lang. Ang Yun ang Diyos maliwanag anak mo. dito, takot Yung kang Diyos basahin anak ko sa'yo mo. yung katunayan. Oo nga. Kaya, hindi mo ako napuntusan, ikaw napuntusan ko. Yung Kasi Diyos babasahan anak kita eh. mo, Ayaw mo. yung Diyos anak mo, yung katawang lupa niya, yun ba yun? Tapos namatay? Ikaw lang naman may sabi nun eh. Ganun yung unawa mo eh. Yung Diyos anak Niloloko mo. mo sarili mo eh. Yung Diyos Alam mo, anak cute. mo. Cute, alam mo, papunta ka pa lang, cute. Ha? Ako, nakadalawampung kape na ako, ikaw pang isang cup pa lang. Oo nga. Oh, Yung ang Diyos gawin mo, anak Sige, Sige, ano mo, bro, magsanay Ilipin, ka muna. yung Diyos ituloy anak mo mo, yung kay namatay, Cheche. yung kanyang Hayaan mo na si pagka-Diyos. sige. Cute. Cute, cute, mamaya Ano ka tayo na. kay Cheche? Kay Cheche muna tayo. Cheche. Baka may tanong pa si Wala Cheche. si Elvin. Baka may tanong pa. Okay, ito tanong. INC pala si Elipin, INC. Kulang ka pa sa practice, Hindi cute. nga yan, ay Mag-practice si ka Bro pa. Eli yan. Wait lang. Yun talaga ang politik yun. Namatay daw Cute, yung kulang Diyos ka pa anak. sa practice, cute. Magpa-araw ka nga, cute. Kulang ka sa Namatay init na daw araw. yung Diyos anak nila. Kulang pa ata sa buhay itong Ano ba yung ipinag. religion nito? Nung namatay ba ang Kulang sa araw Hesus? yan. Wait lang. Nung Sige, namatay sige. ba ang Panginoong Hesus, kasama ba yung ano niya doon, Espiritu? Yung namatay. Ang nakasulat kasi ibinigay niya yung, 'di ba sabi ni Kristo, sa iyong mga kamay binibigay ko ang aking espiritu. O, yun ang sagot natin. Kasi kung sasabihin natin walang affected dun sa kanyang ano, kasi sinabi niya sa iyong mga kamay, parang ganito. Si Esteban, 'di ba? Sabi sa iyong pangalan, no. Tanggapin mo ang aking espiritu. Si Kristo kasi meron siyang ibinigay na buhay meron siyang ibinigay na buhay kasi, 'di ba? 23:46 sa iyong mga kamay ipinagtitiwala ko ang aking espiritu. So yun ang sagot natin, nakasulat. Oo nga, Madam Host. yung espiritu niya na Diyos, Mamaya, namatay ba sa'yo o mamaya ka na, hindi? cute. Cute, mamaya ka na. Si Ate Pasasabay ko ni Jenny. Cute. Hindi, Mute mo yan. sagutin mo muna. Pwede i-gapos mo nga yan sa Pagka-Diyos na kanya. espiritu, namatay Nasagot ba ka na o nga Ano bro, hindi? nung pagka-resurrection Nasagot ka na niya nga ng eh. tatlong I-mute nyo muna to, i-mute nyo muna yung si Cute. Sabat ng Ano sabat siya eh. doon? Glorify Mute body ka ba muna, siya Cute. doon? Nung siya, resurrection na siya? After 3 days. After 3 days. After Ganito yon. Ganito yon. Kasi di ba yung kamay niya, pinakita niya kay, kanino Oo. niya? May Tomas. Yata. Kay Tomas. Ganito yan, Ate Che, no? Si Kristo, nang mabuhay na mag-uli after 3 days, 3 nights, meron pa siyang katawang laman nun, no? Ipinakikita niya sa mga apostol. Pero yun ay malwalhating katawan na. Iba kasi ang kalwalhatian ng katawang ukol sa lupa at yung kalwalhatian ng katawang ukol sa espiritu. Patunayan ko lang, Ate Che, kasi merong 32 viewers sa atin. Babasahin ko yung sitas. Sa 24 ng Lucas, talatang 37. Tignan niyo pong maigi. Datapot sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inaakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. So, si Kristo kasi pumasok, sarado yung pinto eh. Pagkapasok, nagulat yung mga apostol na nahintakutan. Nahintakutan yung mga apostol.
kinilabutan sila, inaakala nila na sila'y nakakita ng espiritu. So, dahil alam ni Kristo yung kanilang reaksyon at nararamdaman, ano ang detalyeng sinabi ni Kristo? Espiritu ba siya nung time na yon? Ano sabi ni Kristo? At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo-talo sa inyong puso? Tignan nyo ngayon, ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. So, ipinakita niya kung ano yung katawang namatay, ipinakita niya yun din yun, pero maluwalhati nga lang. Di ba? Ako rin nga. Pagkatapos, ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan ninyo sapagkat ang isang espiritu, walang laman at buto gaya ng inyong nakikita na nasa akin. So, hindi siya espiritu kasi ang espiritu nga, sabi ni Kristo, ang punto kasi ni Kristo dyan, kasi nakita siya, di ba? Kala nila espiritu, kinilabutan eh. O, tignan nyo nga ako. Ang isang espiritu, walang laman at buto, gaya ng nakikita nyo sa akin. Ibig sabihin ni Kristo, hindi ako espiritu. Meron akong laman at buto. Diba? Pero, maluwalhating katawan na yon. Yung katawang nakita sa kanya ng mga apostol sa 40 days, 40 nights, ganun din ang katawan na magiging pagbabago doon sa mga maghahari sa loob ng 1,000 taon. Yun yung nakasulat sa Filipos 3:20. Pero kapag aakyat na si Kristo doon sa kaharian ng Diyos sa langit, sa piling ng Ama, babaguhin na yon kasi ang laman at ang dugo hindi papasok sa kaharian ng langit. Take note laman at dugo. 'Di ba ang laman ng matter, no? Halimbawa tayo, ang laman natin may dugo yan eh. Tingnan mo, tigpasin mo yung sugatan mo yung laman mo, lalabas ang dugo. Pero laman at dugo, merong laman kasi na hindi papasok doon. Yun nga yung nakita kay Kristo, yung maluwalhating katawan na yon. Hindi papasok yun doon kasi babaguhin yon upang magiging katawang ukol sa espiritu yon. Kasi ang may kasiraan, hindi magmamana ng walang kasiraan. Yun yung sagot natin doon, Tiche. Okay. Thank you, bro. Maliwanag, Ate Che. Maliwanag naman. Yeah, thank you. Huwag nyo nang hawakan yung MBB, yung sa Timoteo na pinakita nung nung isa. Maling salin kasi yon. Wala si Elipin. Maling salin ba? Hindi nandyan. Yes. Maling salin ba ang MBB? MBB, hindi po kasi siya autorisado or acknowledged ng PBS or yung Philippine Bible Society. It's ang Bible at saka 1905, ang dating Biblia, yun ang acknowledge for Filipino translation. Ayun kasi lagi pinabasa ko eh. Pinagkaiba daw ng Ama, yung Diyos Ama hindi namatay, pero yung Diyos Anak namatay. Namatay pala yung Diyos Anak mo, no, Elipin? Kasi yung Diyos Ama hindi namatay, Sige, pero baka yung may Diyos Anak pa si namatay. Cheche. Meron ka pang Kaya may question ka pa, concern? Che? Bakit? Natutulog na kayo? Tulog na Hindi ba naman. kayo? Hindi naman. Kasi may maraming langaw. Yan. No, Elipin. Hindi pa rin ako Tahimik ka muna, makatulog eh. cute. May sasagutin ako. Tahimik ka Oo muna, nga, cute. Elipin, No, gano'n yung nabasa- unawa mo. Tahimik ka Yung muna, Diyos cute. May Ama may hindi sasagutin lang namatay. ako. Yung Diyos Anak Cute. namatay. Cute, tahimik ka muna. May sasagutin ako. May tanong sa comment. Tahimik ka na dyan. Meron. Ito, babasa ko. Ito Apokalipsis 25:6. Ito na lang. Sige, Ang maghahari sa loob ano ng mo 1,000 taon. Sagutin ko lang yung comment. Ang maghahari sa loob ng 1,000 taon, yung kanilang katawan, no, yung kanilang katawan, maluwalhati yun. Kaya nga sila may panghampas na bakal, may kapangyarihan yun, maluwalhati. Kasi paano mo sasabing walang kaluwalhatian yun? Kung ang kanilang katawan, ito rin. Kasi itong ating katawan, mahina eh. 'Di ba? Meron itong yung Kasiraan. deterioration, kasiraan. Ngayon, para makapaghari ka sa 1,000 years, kailangan baguhin yung katawan mo. Kailangan maluwalhati yung katawan mo, pero hindi ka pa espiritu nun. No? Maling notion, Basahin natin maling ang notion. talata yan. Babasahin ko. Pero maling notion na meron bang maluwalhating katawan na hindi espiritu? Meron. Yung katawang ipaghahari sa loob ng 1,000 taon, maluwalhating katawan yon, pero hindi espiritu yon. At yung glorified body, no, na maluwalhati, katawang ukol sa espiritu yon. Yun naman yung katawang ibibihis sa'yo.
pag ikaw aakyat na doon sa langit para magmana ka ng kaharian doon sa paraiso. O, magkaiba yan. No? Basahin natin ang katunayan sa Apokalipsis, no? Doon sa 20 at ang versikulo 5 at 6. Pakibasa, kapatid na Maxi. 5 at 6, pahayag 20. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayun. So, makikita mo dyan, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli, no? Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at kasama ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Paanong mabubuhay sa loob ng 1,000 taon yun, kapatid na Maxi, kapag ito pa rin yung ating katawan? Imposible. 1,000 taon yung mga nabuhay na mag-uli Siyempre, Oo. tatapusin nila yung 1,000 taon na yun. Oo. Kaya nga, yung kanilang katawan kasi babaguhin yun eh. Yung kanilang katawan, kailangan maging maluwalhati. And the exact representation nung kanilang katawang ipagahari, yung nakita kay Kristo. At saka, No, Brad Ilipin, 40 days, 1,000 40 years nights. kasi rin maghari Kaya hindi pwedeng hindi maluwalhati. Isa sa mga grounds yan kung bakit maluwalhating katawan. Kasi 1,000 years Ngayon, patunayan natin sa iba pang talata, kapatid na Maxi. Pakibasa yung nasa Filipos 3 at ang versikulo ay 20. 20, Filipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, 21. na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Tuloy, sa ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayun. So, nandyan yung detalye. Ayon sa paggawa na ipagpapasuko niya sa lahat ng bagay. Sa ganyan, yaan yung kayarian nung katawang sa mga kay Kristo sa loob ng 1,000 taon. Katawang makapagpapasuko, no? Kasi doon sa 1,000 years, ano ba mangyayari doon? 'Di ba? Pasusukuin lahat ng mga kaaway ni Kristo, yung mga ayaw kumilala sa ebanghelyo. So kailangan yung kanilang katawang makapagpapasuko. Eh di maluwalhating katawan 'yon. Yun yung katawan na hindi affected nung kasalukuyang kapighatian na pwedeng maapektuhan yung mga taong ang katawan hindi binago. O basahin natin, kapatid na Maxi, yung nasa unang Korinto 15:24 patuloy. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinikailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, Sa 27. sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Ayun. So, diyan sa 27, no? Sabi, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Ang gagamitin kasi na ni Kristo, no? Yung mga maghahari sila yung magpapasuko kasi maghahari yan sa loob ng 1,000 taon. O lilipulin lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, ilalagay sa ilalim ng talampakan ng paa. Yan din yung binabanggit sa Roma, no?
yung nasa 16, ano? Kaya, doon sa 27, sapagkat kanyang pinasuko. O, kasi ang gagamitin nga ni Kristo, ang mga kasama niya, kailangan makapagpasuko eh. Maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya kailangan yung kanilang katawang makapagpapasuko. 'Di ba? E di maluwalhating katawan. Ngayon, ito ang punto, kapatid na Maxi. Kung yung katawan ng maghahari sa loob ng 1,000 taon, espiritu na, samantalang yung katawang ukol sa espiritu, ibibihis sa'yo kapag dadalhin ka na sa paraiso. 'Di ba? Yun ang right moment para ka maging espiritu na, katawang ukol sa espiritu na pag dadalhin ka na sa paraiso eh. Tignan mo ang comparison, kapatid na Maxi. Kapag ikaw, katawang ukol sa espiritu ka na, dadalhin ka sa paraiso, sino ang pasusukuin mo doon? Hindi naman makakapasok doon yung mga masasama. 21-27 ng Apokalipsis. Diba? Sino ang pasusukuin mo doon? Diba? Magiging espiritu ka na, dadalhin ka sa paraiso. Wala kang pasusukuin doon, hindi papasok doon ng anumang mga masasama. 21-27. Kaya, yung katawang magiging katawan ng mga kay Kristo kapag binago sila, katawang makapagpapasuko sa lahat ng bagay. Kailan yon? Sa 1,000 years yon, hindi doon sa paraiso. Nagets mo, kapatid na Maxi, yung punto ko? Yes, Kaya, bro, yung katawang makapagpapasuko, maluwalhating katawan yon. Kasi kung hindi maluwalhati yon, paano nila pasusukuin yung mga kaaway ni Kristo? Diba? Pero, kahit katawang makapagpapasuko yon, hindi pa yon espiritu. Maluwalhati yon, pero hindi pa espiritu. Yun ang sagot natin dun sa nagtanong. Maliwanag ba, kapatid na Maxi? Maliwanag, bro. Kasi talagang nagiging representasyon ng Panginoong Jesucristo. Yun ang magiging kalagayan ng mga mabubuhay na mag-uli, yung dumating sa kanila. Tama. Kasi lalabas, kapatid na Maxi, kung espiritu na agad, no? Kasi yung katawang ukol sa espiritu, ibibihis yun kapag totally nagtagumpay ka na, no? Sabay-sabay kasi yun eh. Sasakdalin lahat ng maliligtas, no? Lahat ng mga hindi nabilang kay Kristo. Yung mga nabuhay doon sa pagkabuhay after 1,000 years, no? Bago sila umakyat doon sa paraiso, sa langit, babaguhin yung kanilang katawan, no? Para magkaroon sila ng katawang ukol sa langit. Doon pa lang yung time na magiging espiritu na sila sa kalagayan. Pero doon sa time na maghahari sila sa loob ng 1,000 taon, hindi pa sila espiritu noon. Maluwalhati pa lang yung kanilang katawang makapagpapasuko para makapaghari sila sa loob ng 1,000 years. Yun yung sagot natin doon sa tanong. Pwede kayong mag-follow up kapag meron kayong hindi naintindihan doon sa mga concern. Madam Host, may tanong ka pa ba or merong malabo sa'yo? Madam Host? Defensay po. Brother Lee? Baka gusto magtanong. Sige, sila muna. Penzay. Ayan, si Penzay. Defensay. Pagbati sa'yo ng kapayapaan, Bradway. Nawala si Bradway. Sige. Penzay. May ano daw siya. Hello. Wala naman tayong ibang Hello, makakausap kasi magkakapatid kami dito eh. Ikaw na lang, Penzay. Wala na po ba? Hello. Wala na. Sige. Go ahead. Question. You can ask. Kung sa yung sa Matthew 21-34, nangyari na po ba yan o mangyayari pa lang? Medyo nagugulan kasi ako dun eh. Salamat sa Ano yung talatang binigay niya, kapatid na Maxi? 21-24. Tama po ba? Matthew 20, verse 1 hanggang 34. Mateo 20, 1 hanggang 24. 34. 34. Buong talata, bro. Buong talata ng 20. Itatanong ko lang kung
nangyari na po ba yan o mangyayari pa lang sa inaharap? Yun lamang po. Basahin natin kapatid na Maxi. Okay lang ba? Kahit hanggang 5 lang. Hanggang 5, sige. Hmm. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan na lumabas pagka umagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang 2 oras. At nakita ang mga iba sa pamilihan na nangakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan, at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiayon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na 6 at 9, at gayon din ang ginawa. Yung 5, bro. Tuloy, sa 7. Sige. At lumabas siya ng malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nangakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. Ayun. Ano yan kapatid itinutulad siya sa kaharian ng langit. Kung titignan mo diyan. Wait lang po, parang mali po ata yung verse na naibigay ko. Kaya nga, parang walang hula eh. Parang hindi related dun sa tanong ko. Wait lang po hanapin ko lang po. Wait lang. Ito. Wag kang ano ulit? Hello po. Yung tanong ko po, sorry, ano po Matthew 24 po pala yun. 15 hanggang 22. Yun pala. 24, 15. 15 to 22. Yeah. Malikpata po ako Saan ka na po? Ganito na lang. Basahin ko yung kalahati. Basahin mo kapatid na Max yung kalahati. 24:15 hanggang 24. Sige. Basahin ko na muna. 24:15. Kaya pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang huwag maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Tatapat sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na yaon. At magsipanalangin kayo. Sige, ikaw na ba? At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw. Parang ito yung binasa ko kanina bro, no? Yung nagsitanong sa Olibo doon sa mga alagad kay Kristo. Meron kasi dyan kapatid na Maxi, dalawang detalye kasi yan Kapag pinasa mo kasi kaibigang Fensa ang aklat ng Mateo hindi siya chronological kagaya ng kay Lucas. Kay Lucas kasi chronological. Lucas 1:1 hanggang 4 isinulat na sunod-sunod. Ngayon, dito hindi chronological. Ibig sabihin, hindi siya sunod-sunod, may laktaw.
unang-una, yung nasa Mateo 24:15 hanggang 20. Yaan yung pagtakas na sabi ni Kristo, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taginaw o Sabat. Kasi mahirap tumakas sa Jerusalem, sa Israel, no? Kapag taginaw, kapag may snow. Kasi yung Jerusalem is a wall city, kapatid. Pero anong mahirap. tinatanong niya ba dito, no? Ano ba yung tanong niya dito, kapatid? Kailan magaganap? Tama, Fensay? Ang tanong Kung ko lang naganap na naman ba? po is kung naganap na po ba or magaganap pa lang in the future. Yun lang. Sa ano yan? Sa 36, kapatid na Bro Elipin. Pwede ba natin sagutin, Brother Lipin? Dalawang dalawa. detalye kasi ito eh. Oo. Sige, Yung sige, 24:15 hanggang 20, no? Oo. Naganap na yan. Kasi nangyari Yes, yan nang yaan ay lusubin ni General Tito yung Jerusalem. Walang naiwang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Yan yung nasa 24:2 ng Mateo. So, nangyari na yan noong 70 AD, according to the history, no? At yan yung binabanggit sa Daniel 9:2, 70 AD. Ngayon, yung nasa, sa 21 hanggang 24, sa hinaharap pa yan. Hindi pa yan ngayon. Sa hinaharap pa yan. Yung malaking kapighatian. Ayan. Malaking kapigatan yan. Kasi isang beses lang mangyayari yan. Oo. Hindi mo rin kasi masasabing malaking kapighatian kung sa isolate lang or sa Israel lang nangyari. Hindi yun, ganun. Doon na papasok ngayon yung 36.